What up mga muscle subscribers, no? So, eto, nakita ko lang to guys, no? Very big shout kami. So, pero guys, ito po ay video po ng isang dance group, no? Dance group po, no? Ang pangalan po nila ay Heavy Bucks, no? Heavy Bucks from Indonesia, no? So, ito, di ko na kung compilation to ng video ni Miss O, pero ito panoorin natin. Kasi sinesearch ko guys, no? Wala akong makitang video nito, no? As in, wala akong makitang video netong Heavy Bucks ng World of Dance Asia nila, no? So, ito yung kay Miss O yung papanoorin po natin, no? Ito, tingnan natin kung na-justify ba nila na maigi. Like, syempre guys, pag World of Dance, no? Hindi yan pwedeng mag-bite ka ng sayaw, no? Bite means parang maggumaya, like, kunin mo yung steps nila, no? Kailangan dito yung creativity. Tingnan natin maigi yung creativity nila, no? Kasi as per sa caption ni Miss O, no, SB19 songs daw yung ginamit nila, no? So, tara, tingnan natin maigi yung creativity nila, no, regarding dito. Okay? SB19 songs performed by Indonesian group in World of Dance Indonesia, the Heavy Bucks Styles. Talaga namang nakaka-proud that the SB19 songs are not just performed by Filipinos, kundi maging ng mga foreign groups tulad na lang ng Indonesian group na ito sa World of Dance Indonesia. Okay, walking. Ay, voguing. May mga angles silang ginagawa. This is the Heavy Bucks Styles and they are so good. So, ito na yung full performance. Dam ba to? Dam? Okay. So meron silang mga stunts na ginagawa, no? So makikita nyo, meron silang ginagawa sa left side, meron nangyayari sa right side. Okay, malinis yung lines. Up, sequencing, domino effect. Nice, malinis. Okay, yung mga elements nandun naman guys, no? Yung leveling nandun. Yung power ng, yung intensity ng galaw nakuha nila. Wala akong nakikitang malamya gumalaw. Mahilig sila sequencing, Oh. Damn. Ooh. What you gonna do? Pag dumating. Kiligin. Nice one. So far guys, sa mga nagtatanong dyan, no, wala pa akong nakikitang steps mismo ng SB19. No? So ginawa na lang sarili ng approach, no? Pati choreography, blockings, lahat. Woo! Nice. Nice one. Hey, dancehall. Nagka-dancehall sila. So marami na sila ginawang style doon guys. So, syempre choreography, no, mix of style na po 'yun, no. So may nakita tayong walking, may nakita tayong voguing, may nakita tayong mga visuals doon guys. And then ito nag-dancehall sila sa part na 'to, no. Actually, madi-distinguish mo pag dancehall na yung isang sayaw is pag usually trademark yung tug-tak 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 tug. Bagayan yung beat guys. Usually dancehall yung sinasayaw. Ayan. Tak 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 tug, di ba? Hilig na ng sequence talaga. Yung control. Dito medyo nagka-crumb sila. Hindi ko lang masabing full crumb siya kasi naiiba-iba yung leveling ng galaw nila. Puro dam yung ginamit nila, no, nakanta. Okay, may props silang nalabas. Eh.
Uy, yung linis ng Chinese get-up doon. So, nagtitake sila ng risk dito. Pati mga stunts ginagawa nila. Ano ka na to? Sige. Crimson. Nag-vogue sila. Ayan, Vogue. May nakita nyo. Pag Vogue, guys, no, usually may mga points siya. May makikita kayo mga ganyan. Minsan yung Vogue tsaka sa Tating kasi halos magkaparehas na, no? Pero, ewan ko lang, based on my observations, pag halimbawang Tating siya na medyo feminine yung galaw, no? Voguing siya, guys, no? May mga lines kasi tayo nakikita, no? So, yan, nag-Vogue sila, guys, no? Kasi sa Tating, guys, may mga shapes kayo makikita, like, kunyari, ganyan. Ganyan. O kaya, mga ganyan. Yan, Tating yan, guys. Pero sa Vogue kasi, madidistinguish mo sa pag halimbawang medyo feminine yung galaw nila, no? Like, pambabae yung galaw, no? And then, mga pose nila. Yan, may sila mag-posture. More on voguing tong part na to. Nag-mix sila ng walking pero more on vogue siya. Ang linis ng galaw nila. Visuals. Nice, grabe yung isolations dito. Grabe. Hindi man ko masyado makita yung detalye ng ginagawa nila na like yung visuals kasi medyo malabo yung video pero syempre ba't pa ako aangal eh. Swerte nga tayo nakakita tayo ng video, no? So, pero based on my observation, ang ganda ng visuals ng ginawa. Okay. Mahilig sila sa dancehall talaga. Oh, naging ano ang tawag dyan? Hindi ko maalala kung ang tawag sa style na yan. Bam! Backflip. Ano nangyari? I think copyright issues kaya pinatungan to ni Miss O. Malinis sila gumano. Props din sa remixing ng music, guys. So, isensa ng pagpapadagdag ng intensity. Lalo na pag yung remix nyo is, yung choreography nyo is nag-hit sa pagkaka-remix ng music. No? Saktong-sakto siya. No? Kasi merong iba na sobrang grabe yung remix ng music pero hindi nyo na-justify yung choreography mismo. Hindi nyo na-hit yung mga points. Pero sila na-hit nila rito. Isa pa yun. Gusto ko yung Chinese Get Up. Isa na gusto ko dito yung posture nila, guys. As in, okay, dito na nag-walking na sila. Okay. Ito yung visuals kanina. Okay. Nag-taking sila pala rin, no? Sayang yun. Ganda sana yun kung yung tududug itong part na. Kasi may bass eh. Tugdudug.
Kaso parang nangyari 1-2 lang na 1-2. Kaya sana kung 1-2-3. Sayang yung bass eh. 1-2-3. Sana ganyan yung ginawa nila. Pero parang ganyan yung ginawa nila. Kasi hindi na masyadong pansin. Yan, sobrang matikuloso talaga kasi ako sa beat, guys. Pag gumagawa ka ng choreography, every beat, every yung mga bass, pag may maliit na tunog ako narinig, hindi pwedeng ma-hit ko yung certain music or sound na yun, guys. No? So yun, guys, no, ang masabi ko rin sa choreography nila, no, napaka-creative yung intensity, napakaraming dance styles na may kita mo, more on Vogue, dancehall, when walking ako nakita doon. Yung walking medyo minimal lang, no? Pero yung choreography nila is napaka-intense po talaga, no? Andun eh, hill line eh. Ewan kung pang ilan sila na, pero I think deserve nilang mapabilang sa top 3 or if not, baka pwede silang ang manalo nito sa competition sa Indonesia, guys, sa qualifier, no? Kasi sa mga hindi alam, no, yung World of Dance, guys, no, per country, hindi ko lang alam kung per country or per continent, or hindi ko alam per na meron yan, like merong World of Dance Philippines, World of Dance Indonesia, World of Dance USA, World of Dance Japan, South Korea, no? So kung sino nanalo doon or top 3 ng every country na yun, maglalaban-laban po sa ibang bansa, which is sa World of Dance Finals, usually sa Las Vegas siya ginaganap, guys, or sa San Diego yata, correct me if I'm wrong na lang, no? Basta sa US siya ginaganap, guys, no? And doon ginaganap yung finals, no? So ayun, kung sino yung top 3 every World of Dance per country or per competition, sila yung magre-represent ng bansa, no? Yung top 3, no? So ayun. So yun, guys, no, for me, deserve nila mapasok sa top 3 if not sila manalo, no? Kasi maganda, napaka-creative, na-hit nila yung every points, napaka-creative, hindi sila nag-stick sa plain na kanta lang ng SB19, no? Don't get me wrong, guys, okay yung kanta ng SB19, pero syempre, gumawa sila ng remix, and isa pa sa nagustuhan ko is na-hit nila yung every points, hindi na sayang yung pagkaka-remix kasi na-hit nila yung every beat na every music. So, solid na itong grupo ito, no? So, abangan natin, guys, yung journey nila. Kung nakapasok man sila, panoorin nila sa World of Dance Finals. Isa pang mga comment dito is, syempre, Indonesia to, guys. Indonesian group to, no? So, nakatuwa lang na may isang grupo or mga group of persons na nagpe-perform ng kanta natin mga Pinoy, no? Diba? Nakaka-proud lang, no? So, ayun. Solid ang performance na to, no? So yun lang, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring na notification bell para alam nyo po pag ako nag-release ng bagong video, no? So this is Moy the Bite signing out. Peace, that's G.